Bakit maraming magkakaibang simbahan? Magkakaiba sa aral, paniniwala at mga ritual. Magkakahati ba ang kanilang Jesus? Silang mga iba't ibang paniniwalang Kristiyano na nagsasabi ng kanilang sinasariling mga aral na para bang may kanya-kanya silang copyright na ipinagtatanggol na aral. Samantalang ang Diyos na tunay na nagmamay-ari ng kanyang salita ay para na nilang inaagawan ng katotohanan, kumakatha ng sinasarili pagkatapos ay daragdagan at babawasan, na para bang may pagkukulang pa ang Biblia ng paliwanag. Binigyan nila ng iba't ibang pangalan at titulo ang kanilang paniniwala upang maipakilala ang kanilang kaibahan. Nagkakampi-kampi sila at nagpaparamihan. Kahit nga ako ay naniniwala sa mga ginanap ng lahat ng Panginoon na tulad ng sa mga preterist, ayokong patawag sa kanyang pangalan. Sapagkat sila, tulad rin ng karamihan, ay bihag rin ng ibang mga ritual na ginagawa pa rin nila sa kanila ring itinayong sariling simbahan, na gustong makilala sa kanilang kaibahan sa isa't isa. Catholic, Latin Church, Eastern Catholic, Old Catholic, Palmarian Catholic, Independent Catholic, Sedevacantism, Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, Church of the East, Protestant, Adventist, Anabaptist, Anglican Baptist, Free Evangelical, Lutheran, Methodist, Moravian Hussite, Pentecostal, Plymouth Brethren, Quaker, Reformed United Protestant, Waldensian, Non-Denominational Christianity, Restorationist, Christadelphians, Iglesia Ni Cristo, Irvingians, Jehovah's Witnesses, Latter-day Saints, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Members Church of God International, The New Church Swedenborgian, Unitarians, Universalists, Trinitarianism, Futurist, Premillennialism, Amillennialism, Postmillennialism, Semi-Preterist, Full Preterist. Silang lahat ay Kristiyanong araw. Ngunit bakit magkakaiba? Magkakahati ba ang kanilang Jesus? Kalooban ba ng Diyos ang ganitong gawain nila? Ang dami nila, kanya-kanya, magkakaiba. May mga sinasariling tawag at pangalan. Lahat sila ay nagsasabi na sila ang tama. Paano na yun? At kung ako naman ay tatanungin, ayoko nang matawag pang kakampi ng kahit sino sa kanila. Wala kasing dapat na pangalan ng paniniwala. Walang dapat na pinipili at ipinagtatanggol na simbahan. Walang pinagkakautangan ng loob na sinasabing nagpakilala ng sa atin ay kaligtasan. Sapagkat ang ginawang pagliligtas ng Panginoon ay hindi nangailangan ng tulong mula sa tao. Sapat na ang lahat-lahat ng kanya nang pinagtagumpayan. Wala akong parang copyright na pinangahawakan. Wala akong tinatayuang kahit sinong simbahan. Sapagkat ang Diyos ay mahigit 2,000 taon na hindi na tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. At dahil siya ay espiritu, kaya't dapat na sinasamba sa espiritu at katotohanan. Wala siya sa kahit kaninong simbahan, maliit man o malaki, sapagkat siya ay nagagalak lang sa mga anak niyang umiibig sa kanya, sa mga gumagawa ng mabuti sa kapwa, na siyang tunay na pagsamba sa katotohanan. Wala mang kinabibilangang simbahan. Acts 17 verse 24 to 25. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath, and everything. Romans 12 verse 1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Tulad ng sa iniutos sa kanila noon, ito ang dapat na nating ginagawa rin bilang kasapi na sa New Covenant ng Diyos. 1 Corinthians 1 verse 10 to 13.
I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Tulad ng sa mga nangyari noon nang sawayin sila ng apostol. Ginaya at sinunod ito ng mga tao ang gawaing pagkakampi-kampi. Hindi si Apostol Pablo ang kanilang sinunod. Sa halip ay nagkanya-kanya sila ng pagmamataas sa kanilang sarili. Kaya't hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin nila ang mga pinagtatalunan noon kahit mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Pilit pa rin silang nagtatalo sa mga paraan, ritual, at mga tradisyong ginagawa nila. Lahat ng ito ay sa dahilang nagsipagtatag sila ng mga samahan at nang malaon ay mga simbahan na rin na kanilang paglalagian. Hindi nila nasumpungan ng dahilan kung bakit kinailangan ng masirang lubusan ang templo noon. Ito ay sa dahilang ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Hindi tumatahan sa mga templo at simbahang ginawa ng kamay ng tao, kundi ay nag-utos na at nagbigay sa lahat ng bagong kasunduan, ang kanya ng New Covenant na pinagtagumpayan. Ito ay ang paggawa na sa pag-ibig sa kapwa. Wala nang pangangailangan ng kahit sinong samahan at simbahan na gagawan pa ng mga ritual. New Covenant na nga ito para sa wala ng katapusang panahon. Hindi ang pagpasok sa isang simbahan ang nagpapabanal na sa tao. Hindi ang pagtupad sa mga ritual at tradisyon. Hindi na sa pagbabautismo sa pangalan ng Panginoon. Hindi na ang pagtanggap sa kanyang katawan at dugo o sa pamamagitan ng Lord's Supper o Eucharist. Hindi ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon sa panalangin, kundi ang pagsunod na sa kanyang utos na paggawa ng mabuti sa kapwa. Noon pa man, ay sinulat na ito at ipinagbili ng dapat nga ay mga kahuli-hulihang apostol. Silang pinagbilinan ng Panginoong Jesus. 1 Corinthians 13, verse 1 to 2, King James Version. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Charity, sapagkat paggawa nga ng mabuti sa kapatid. Ito ang tanging hinihingi na ng Panginoon sa ating lahat. Aanhin pa ang kahit malalaki at mamahaling gusali, ang magagarang mga kagamitan para sa mga awitan at pagpupuri. Kahit pa ang pag-aaral ng mga doktrinang simbahan. Kahit pa nga may pananampalataya na nagpapakilos ng mga bundok. Kung sa lahat ng ito ay wala ang kabutihang gawa sa kapwa, wala. Wala ngang halaga ang mga ito sa Diyos. Dahil sa pagtatagumpay ng Diyos, matapos ang kanyang paghuhukom noong AD 70 sa Israel at ang pagkasira sa templo, natupad na ang pangakong kalayaan para sa lahat. Kalayaan na makagawa ng kabutihan. Ito na ang pinakamabisang paraan ng pagsamba sa ating Diyos at Panginoong Hesus. Hindi man kabilang sa kahit sinong simbahan. Tayo na ang may hawak sa ating kasiguruhan. Kung tayo nga ba ay tunay na kabilang at nananatili pa rin sa Panginoong Hesus. Sapagkat tayo lang naman talaga sa ating sarili ang tunay na nakaalam kung tayo ay nagpapakatotoo sa Diyos o nagkukunwari lang. Hindi batid ng kahit sinong tao at simbahan na ating piniling sinasamahan at pinaglilingkuran. Tayo lang sa ating sarili na ang nakababatid kung maliligtas nga. At kung batid na natin ang sa atin na ay kaligtasan, nagdudulot ito ng kagalakan sa puso. Samantalang kung alam rin natin o nagdududa tayo ng sa atin ay kaligtasan, dahil sa ating ginagawang kasamaan, nagdudulot naman ito ng hindi maipaliwanag ring kalumbayan sa ating buhay. Alam natin ang mga ito. Sa lahat ng ito ay ang atin na kasing kalayaan sa Panginoon.
Ito na ang New Covenant para sa lahat.